Sa baryo ni Lago ang umaga ay laging nagsisimula sa hamog na mabigat at hangin na tila may dalang mga lihim mula sa kabundukan. Napapaligiran ang baryo ng makakapal na puno ng niyog at matatandang balete na ang mga ugat ay waribang mga kamay na kumakapit sa lupa upang hindi tuluyang matangay ng panahon. Tahimik ang pamumuhay ng mga tao roon. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang sakahan at alagang hayop. Ang mga kababaihan ay nagtitipon tuwing hapon sa may poso upang mag-igib ng tubig at magbalitaan. Ang mga lalaki naman ay maagang umaalis upang magbungkal ng lupa at umuwi lamang kapag ang araw ay nakahilig na sa kanluran. Ngunit sa kabila ng payapang anyo ng lago ay may aninong unti-unting gumagapang sa puso ng mga tao. Isa-isang nagkaroon ng pagdadalamhati ang mga pamilya sapagkat maraming buntis ang hindi na ipagpatuloy ang kanilang pagdadalang tao. Sa bawat buwan na lumilipas ay may isang tahanan na nababalutan ng lungkot. Ang mga hilot at matatandang babae sa baryo ay nagtataka. Wala namang sakit na kumakalat. Walang digmaan o sakuna. Ngunit ang mga sanggol sa sinapupunan ay tila may kung anong puwersang kumikitil sa kanilang paghinga bago pa man masilayan ang liwanag ng mundo. Sa gitna ng baryo nakatayo ang bahay ni Ramon at Elvira. Isa silang mag-asawa na ilang taon nang naninirahan sa lago ngunit hindi tunay na nakikihalubilo sa karamihan. Tahimik sila at bihirang makita sa mga pagtitipon. Si Ramon ay kilala bilang masipag na magsasaka na may maliit na lupain sa may gilid ng kagubatan. Si Elvira naman ay laging nakasuot ng mahahabang damit at may matang malamlam na tila laging may iniisip. Hindi sila nagkaanak kailanman. Sa tuwing may magtatanong ay ngingiti lamang sila at sasabihing hindi pa ipinagkakaloob ng tadhana. Maraming nakapansin na tuwing gabi ay bihirang may ilaw sa kanilang bahay, ngunit may mga pagkakataong may aninong gumagalaw sa likod ng mga bintana kahit wala namang lampara. May mga aso ring biglang umaalulong kapag dumaraan si Elvira sa kalsada. Ang mga manok sa bakuran ay nagkakagulo kapag si Ramon ay naglalakad pa uwi sa dapit hapon. Ngunit walang sino man ang may lakas ng loob na magtanong o magbintang. Sa baryo ng lago ang tsismis ay mabilis kumalat, ngunit ang takot ay mas mabilis manahimik. Isang gabi ng Hunyo habang ang buwan ay manipis na parang hiwa ng kuko sa langit ay may isang buntis na nagngangalang Teresa ang biglang nakaramdam ng matinding pananakit ng tiyan. Siya ay nasa 8 buwan at maayos ang kanyang pagbubuntis ayon sa hilot. Ngunit ng gabing iyon ay tila may malamig na hangin na pumasok sa kanilang kubo. Ang kanyang asawa na si Andres ay nagising sa kanyang pag-iyak. Agad niyang tinawag ang hilot, ngunit pagdating nito ay wala ng tibok ang sanggol sa sinapupunan ni Teresa. Walang dugo o palatandaan ng pisikal na pinsala. Tanging ang biglaang pagkawala ng buhay na parang hinigop ng dilim. Kinabukasan ay nag-usap-usap ang mga tao sa poso. Hindi na ito ang unang pagkakataon. May 5 buntis na ang nawalan sa loob lamang ng 3 buwan. Ang mga matatanda ay nagsimulang magbanggit ng mga lumang kwento tungkol sa mga nilalang na kumakain ng hindi pa isinisilang. May ilan na nagdasal ng taimtim. May iba na nagmungkahi na magpatawag ng albularyo mula sa kabilang bayan. Ngunit sa bawat hinala ay may kaba na baka ang tinutukoy nila ay mas malapit kaysa sa kanilang inaakala. Sa bahay ni Ramon at Elvira ay tila walang bakas ng pag-aalala. Si Ramon ay tahimik na kumakain ng hapunan habang si Elvira ay nakatanaw sa labas ng bintana. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa kung lungkot ba o kasiyahan ang namamayani. Sa ilalim ng mesa ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig na parabang may pigil na pananabik. Nang gabing iyon ay muli na namang may malamig na hangin na dumaan sa baryo. Ang mga aso ay sabay-sabay na umalulong at ang mga buntis ay nagising sa hindi maipaliwanag na kaba. Sa mga sumunod na linggo ay lalo pang dumami ang nakunan. Ang baryo ng lago na dating puno ng pag-asa ay nabalot ng pangamba. Ang mga buntis ay hindi na pinapalabas ng kanilang mga asawa pagsapit ng dilim. May mga naglagay ng bawang at asin sa kanilang mga bintana. May mga naglagay ng krus at nagdasal ng malakas tuwing gabi. Ngunit tila walang bisa ang kanilang mga pag-iingat. Unti-unting nabuo sa isipan ng ilang matatanda ang isang hinala na hindi nila mabigkas. Napapansin nilang sa tuwing may mangyayaring masama ay laging wala sa kanilang bahay ang mag-asawang Ramon at Elvira. May mga nakakita raw sa 2 anino na lumilipad sa may puno ng balete sa gabi. May nagsabing may narinig silang mahihinang yabag sa bubungan tuwing hating gabi.
Ngunit sa umaga ay makikita ang mag-asawa na tila walang anumang bahid ng pagod o pangamba. Isang matandang babae na si Aling Sion ang unang naglakas loob magsalita. Sinabi niyang may kakaibang aura ang mag-asawa at matagal na niya itong nararamdaman. Ayon sa kanya, ang ganitong sunod-sunod na pagkawala ng mga sanggol ay hindi gawa ng karaniwang sakit o kapalaran. Ito raw ay tanda ng presensya ng mga nilalang na nagtatago sa anyong tao. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit ang mga salita ay mabigat na parang bato na inihagis sa gitna ng katahimikan. Ang mga nakarinig ay nagkatinginan ngunit walang sumang-ayon ng tahasan. Sa baryo ng Lago, ang pagbibintang ng ganitong bagay ay maaaring magdulot ng gulo at dugo. Kaya pinili ng karamihan na manahimik at maghintay. Ngunit habang sila ay naghihintay, ay may isa na namang pamilya ang nagluluksa. Isa na namang ina ang napaiyak sa gitna ng gabi. At sa lilim ng mga punong balete ay may dalawang aninong tila nag-uusap sa wikang hindi naririnig ng tao. Sa paglipas ng mga araw, ang takot ay naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay sa lago. Yung bawat kaluskos sa bubungan ay kinatatakutan. Ang bawat anino sa dapit hapon ay pinaghihinalaan. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mag-asawang Ramon at Elvira ay patuloy na namumuhay na tila walang bahid ng kasalanan. Ngunit sa kanilang mga mata ay may kumikislap na lihim na hindi pa nabubunyag. Sa baryo ng Lago, nagsisimula pa lamang ang isang kwento ng dilim na unti-unting lalantad sa liwanag. Ang mga bulong ng hangin ay nagdadala ng babala. At sa puso ng bawat ina ay may panalangin na sana ay matapos na ang sumpa na kumakapit sa kanilang lupain. Ngunit ang tunay na anyo ng kasamaan ay hindi pa handang magpakita at ang gabi ay lalo pang hahaba bago sumikat ang araw. Lumipas ang ilang linggo na ang baryo ng Lago ay nababalot pa rin ng bigat ng pangamba. Ang dating masayang usapan sa may poso ay napalitan ng mahihinang bulungan at pag-iwas ng tingin. Ang bawat buntis ay naging sentro ng pag-aalala ng buong pamilya. May mga lalaking hindi na pumapasok sa bukid upang bantayan ang kanilang mga asawa. Ang mga pintuan ay isinasara ng mas maaga at ang mga ilaw ay hindi pinapatay hanggang madaling araw. Sa kabila nito ay hindi pa rin natitigil ang mga trahedya. Isang gabi si Lina na 6 na buwan nang nagdadalang tao ay biglang nakaramdam ng panlalamig sa buong katawan. Ayon sa kanya ay tila may malamig na hininga na dumampi sa kanyang batok habang siya ay nakahiga. Nang siya ay mapaupo ay may nakita siyang anino na mabilis na dumaan sa may bintana. Tinawag niya ang kanyang asawa ngunit pagsapit ng madaling araw ay wala na ang tibok ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Muli ay walang sugat at walang paliwanag. Ang balita ay mabilis na kumalat at tuluyan nang nabasag ang katahimikan ng baryo. Nagtipon ang mga kalalakihan sa harap ng maliit na kapilya upang pag-usapan ang mga nangyayari. May ilan na nagmungkahing magbantay tuwing gabi at magronda sa buong paligid. May nagsabing kailangan ng imbitahan ang albularyo na kilala sa kabilang bayan dahil baka hindi pangkaraniwan ang kanilang kinakaharap. Sa gitna ng pulong ay naroon si Ramon. Tahimik lamang siyang nakikinig at paminsan-minsan ay tumatango. Iminungkahi niya na magtulungan ang lahat at huwag agad magbintang kung kanino man. Ayon sa kanya, ang takot ay maaaring magdala ng mas malaking kapahamakan kung hindi mapipigil. Marami ang napatingin sa kanya ngunit wala namang tumutol. Ang kanyang tinig ay kalmado at tila may dalang katiyakan. Samantala sa kanilang bahay ay si Elvira ay nakaupo sa may bintana habang pinagmamasdan ang mga lalaking nag-uusap sa kapilya. Ang kanyang mga mata ay tila may malalim na iniisip. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin ni Ramon sa malayo ay bahagya siyang ngumiti na para bang may lihim na nauunawaan lamang nilang dalawa. Nang gabing iyon ay nagsimula ang pagbabantay. Ang mga kalalakihan ay may dalang lampara at kahoy na maaaring gawing sandata. Pinaghatian nila ang baryo sa iba-ibang bahagi. Ang iba ay pumuwestong malapit sa mga bahay ng mga buntis. Ang hangin ay tahimik at ang buwan ay natatakpan ng ulap. Tila ba ang kalikasan mismo ay nakikiisa sa tensyon na bumabalot sa lago? Bandang hating gabi ay may narinig na mahinang kaluskos sa bubungan ng bahay ni Nalina. Agad na nagtaas ng ilaw ang mga nagbabantay, ngunit wala silang nakitang tao o hayop. Ang bubong ay tila walang bakas ng paa. Ngunit sa loob ng bahay ay biglang napasigaw si Lina sa takot. Nang pasukin siya ng kanyang asawa ay natagpuan siyang nanginginig at nakatingin sa kisame na parabang may nakita roon.
Muli ay naramdaman niya ang malamig na hininga na tila may kasamang mahinang ungol na hindi maipaliwanag. Sa ibang bahagi ng baryo ay may nakakita ng dalawang aninong mabilis na gumalaw sa may puno ng balete malapit sa kagubatan. Sinundan ito ng ilang kalalakihan, ngunit pagdating nila roon ay wala na silang nakita kundi ang mga dahong gumagalaw sa hangin. Ang ilan ay nagsimulang maniwala na hindi na tao ang kanilang hinahabol. Kinabukasan ay dumating ang albularyo na si Mang Tado. Siya ay isang matandang lalaki na may dalang mga halamang gamot at agimat. Pinagmasdan niya ang baryo at nagdasal sa gitna ng kapilya. Sinabi niyang may mabigat na presensya sa paligid at hindi ito pangkaraniwang sakit. Ayon sa kanya may dalawang nilalang na nagtatago sa anyong at matagal na umanong nakikisalamuha sa kanila. Ang mga tao ay nagkatinginan at ang pangalan nina Ramon at Elvira ay unti-unting nabuo sa kanilang isipan. Ngunit walang sino man ang nangahas na magsalita ng tuwiran. Si Mang Tado ay nagpaikot ng usok mula sa sinunog na dahon at nagpunta sa bawat bahay ng may buntis. Nang siya ay mapadaan sa bahay ng mag-asawa ay bigla siyang napahinto. Ang kanyang mga mata ay tila nakakita ng hindi nakikita ng iba. Saglit siyang napatingin kay Elvira na nakatayo sa may pintuan at pagkatapos ay kay Ramon na nakamasid lamang. Wala siyang sinabing ngunit ang kanyang mukha ay naging seryoso. Sa kanyang pag-alis ay nagbilin siya sa mga tao na maging matatag at huwag basta magtiwala sa kahit kanino. Ayon sa kanya, ang kasamaan ay madalas nakatago sa likod ng pamilyar na mukha. Nang gabing iyon ay tila mas mabigat ang hangin. Sa loob ng kanilang bahay ay nag-usap sina Ramon at Elvira sa mahinang tinig. Ang kanilang mga anino ay gumagalaw sa dingding na parang may sariling buhay. Sa labas ay patuloy ang pagbabantay, ngunit ang takot ay mas lalong lumalim. Sa baryo ng Lago ang mga hinala ay unti-unting nagiging paniniwala. Ang tiwala sa isa't isa ay nagsisimula ng mabasag. At habang papalapit ang susunod na gabi, ay tila may naghahandang mas malaking pangyayari na magbubunyag ng katotohanan na matagal nang nagkukubli sa dilim. Ang mga sumunod na araw ay naging mabigat sa baryo ng Lago. Ang mga ngiti ay tuluyang naglaho at ang bawat tahanan ay tila may kandadong hindi lamang bakal kundi takot. Ang mga buntis ay halos hindi na pinapalabas ng kanilang mga asawa at magulang. Ang mga bintana ay tinakpan ng makakapal na kurtina at ang mga bubungan ay sinuri gabi-gabi na parang may inaasahang paglusob. Si Mang Tado ay nanatili sa baryo ng ilang araw. Naglagay siya ng mga halamang may matapang na amoy sa paligid ng mga bahay at nag-iwan ng mga agimat sa piling ng mga nagdadalang tao. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pag-iingat ay nararamdaman niyang ang kalaban ay hindi basta-basta matitinag. May dalawang presensya na tila malalim ang pagkakaugat sa lupa ng Lago at hindi madaling paalisin. Isang hapon ay tinipon niya ang ilang matatandang lalaki sa ilalim ng punong mangga malapit sa kapilya. Mahina ang kanyang tinig, ngunit malinaw ang babala. Sinabi niyang ang mga nilalang na kanyang nararamdaman ay hindi basta naglalakbay lamang. Matagal na raw itong nakapamuhay sa anyong tao at marunong makisalamuha. Ayon sa kanya, ang mga ito ay kumakain ng lakas nang hindi pa isinisilang sapagkat doon sila higit na lumalakas. Ang mga nakikinig ay tahimik na napayuko. Hindi na bago sa kanilang pandinig ang mga kwento tungkol sa mga aswang, ngunit iba kapag ang hinala ay nakaturo sa kapwa nila nakakasalamuha araw-araw. May isang matanda na nagtanong kung paano makikilala ang ganitong nilalang. Sagot ni Mang Tado ay madalas daw itong umiiwas sa mata nang may malinis na hangarin at nagiging balisa kapag dinadasalan o binabasbasan ang paligid. Sa kabilang dako ng baryo ay si Elvira ay nakatayo sa harap ng salamin sa kanilang silid. Ang kanyang mukha ay tila maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa sariling tiyan na parabang may hinahaplos na alaala. Sa likod niya ay pumasok si Ramon na tahimik na nagsara ng pinto. Nagtagpo ang kanilang mga paningin at sa sandaling iyon ay tila nagkaunawaan sila ng walang salita. Nang gabing iyon ay mas pinaigting ang pagbabantay. May mga kalalakihan na nagpasiyang magtago sa may puno ng balete na madalas pagbanggitin sa mga bulong. Isa sa kanila ay si Andres na nawala ng anak sa sinapupunan ni Teresa. Ang kanyang puso ay puno ng galit at determinasyon. Hindi na siya natatakot sa kung anuman ang maaaring makita. Mas matindi ang sakit ng pagkawala kaysa sa pangamba sa dilim. Bandang hating gabi ay biglang naging malamig ang paligid. Ang mga dahon ay tumigil sa paggalaw at ang mga aso ay sabay-sabay na napaungol.
Sa may itaas ng balete ay may aninong tila gumalaw ng mabilis at halos hindi makita ng mata. Pinilit itong silipin ni Andres at ng kanyang mga kasama. Sa isang iglap ay may nakita silang hugis na hindi lubos maaninag, ngunit malinaw na hindi pangkaraniwan ang galaw. Mabilis silang tumakbo patungo roon, ngunit pagdating nila ay wala na ang anino. Sa halip ay may naamoy silang kakaibang halimuyak na parang pinaghalong lupa at dugo. Ang isa sa mga kasama ni Andres ay napaurong at nagsabing hindi niya kaya ang kanyang nararamdaman. Ngunit si Andres ay nagpatuloy sa pagtingin sa paligid hanggang sa mapansin niyang may dalawang bakas sa lupa na tila paang ngunit mas mahaba at mas manipis kaysa sa karaniwan. Sa parehong oras sa isang bahay sa kabilang dulo ng baryo ay may isa na namang buntis ang nagising sa matinding panlalamig. Siya ay si Maribel na 7 buwan nang nagdadalang tao. Sa kanyang paningin ay may aninong dumikit sa kisame bago dahan-dahang bumaba sa gilid ng kanyang higaan. Hindi siya makasigaw at tila nanigas ang kanyang katawan. Isang malamig na hininga ang dumampi sa kanyang tiyan at naramdaman niyang unti-unting nawawala ang lakas sa loob niya. Nang siya ay makagalaw at makasigaw ay huli na ang lahat. Dumating ang kanyang asawa at ang mga nagbabantay, ngunit wala na ang tibok ng sanggol. Muli ay walang bakas ng sugat o anumang palatandaan ng pakikipaglaban. Tanging ang malamig na hangin na tila nag-iwan ng pangungutya sa gitna ng kanilang pag-asa. Kinabukasan ay halos sumabog ang galit sa baryo, hindi na sapat ang bulong at pag-iwas. May ilang nagsimulang magsabi ng tahasan na ang mag-asawang Ramon at Elvira ang may kinalaman sa lahat. Binanggit nila ang mga kakaibang kilos ng dalawa at ang pag-iwas nito sa mga basbas ni Mang Tado. May nagsabi ring minsan nang nakita si Elvira na nakatitig ng matagal sa tiyan ng isang buntis na parabang may binibilang. Nakarating ang mga usapan sa pandinig ni Ramon at Elvira. Sa halip na magalit ay nanatili silang kalmado. Lumabas si Ramon upang harapin ang ilang lalaking nag-uusisa. Sinabi niyang nauunawaan niya ang kanilang takot, ngunit maliraw ang magbintang ng walang patunay. Ang kanyang tinig ay matatag at ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ngunit sa likod ng kanyang mahinahong pananalita ay may nakatagong lalim na hindi maipaliwanag. Si Elvira naman ay nanatili sa loob ng bahay at nakatanaw lamang sa maliit na siwang ng bintana. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaangat na tila may alam siyang hindi pa kayang tanggapin ng baryo. Sa pagtatapos ng araw ay malinaw na ang lago ay nasa gilid na ng pagkakawatak-watak. Ang takot ay naging galit at ang galit ay maaring maging karahasan. Sa pagitan ng paniniwala at katotohanan ay may manipis na guhit na malapit ng mapatid. At sa dilim ng susunod na gabi ay tila may mangyayaring hindi na maibabalik sa dati ang katahimikan ng baryo. Ang baryo ng lago ay nagising kinabukasan na may dalang mabigat na pasya sa puso ng mga tao. Ang galit na dati ay pabulong lamang ay naging lantad sa mga mata at kilos ng bawat isa. Hindi na sapat ang pagdadasal at pagbabantay. May ilan nang naniniwala na kailangan ng harapin ang pinaghihinalaan bago tuluyang maubos ang pag-asa sa baryo. Sa pangunguna ni Andres at ng ilang pang kalalakihan ay nagtipon sila sa harap ng bahay ni Ramon at Elvira. Hindi sila sumigaw ni nagdala ng apoy, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang ipahiwatig ang kanilang layunin. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas at lumabas si Ramon na tila inaasahan ang kanilang pagdating. Ang kanyang mukha ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling malamig. Maingat na nagsalita si Andres. Sinabi niyang hindi na nila kayang baliwalain ang sunod-sunod na pangyayari at ang mga palatandaang nagtuturo sa mag-asawa. Hiniling niya na payagan silang pumasok sa bahay upang masuri ito ayon sa payo ni Mang Tado. Ilang sandali ang lumipas bago tumango si Ramon at umurong upang bigyang daan ang mga lalaki. Ang loob ng bahay ay malinis at maayos. Walang bakas ng anumang kakaiba sa unang tingin. Ngunit nang magsimulang mag-usok si Mang Tado ng kanyang mga halamang dala ay biglang nagbago ang ihip ng hangin sa loob. Ang usok ay hindi kumalat ng pantay. Sa halip ay tila may dalawang bahagi ng bahay na iniiwasan nito na parang may hindi nito malapitan. Napansin ito ng matanda at tahimik na lumapit sa isang saradong silid sa likod. Doon nakatayo si Elvira na nakatingin lamang sa kanila. Sa kanyang mga mata ay may hamon at pag-iingat. Hiniling ni Mang Tado na mabuksan ang silid. Saglit na nagkatinginan ang mag-asawa bago marahang tumango si Ramon. Pagbukas ng pinto ay isang malamig na simoy ang sumalubong sa kanila.
Ang silid ay walang gaanong laman kundi isang lumang aparador at isang maliit na mesa. Ngunit sa hangin ay may kakaibang amoy na hindi maipaliwanag. Nang ilapit ni Mang Tado ang usok sa loob ay bigla itong umikot at tila tinatangay palayo ng hindi nakikitang puwersa. Ang mga lalaki ay nagkatinginan at ang takot ay muling sumiksik sa kanilang dibdib. May isa sa kanila ang nagsabing sapat na ang kanilang nakita. Ngunit bago pa sila makapagsalita ay nagsimulang magsalita si Elvira sa mahinahong tinig. Sinabi niyang ang takot ng baryo ay gumagawa ng mga anyong hindi totoo. Ayon sa kanya, ang pagkawala ng mga sanggol ay maaaring sumpa ng lupa o kapalaran at hindi kasalanan ng tao. Ang kanyang mga salita ay malinaw at may diin ngunit hindi nito nabura ang pangamba. Si Mang Tado ay hindi nagsalita agad. Sa halip ay tumingin siya kay Ramon at kay Elvira na para bang sinusukat ang kanilang mga kaluluwa. Sa wakas ay sinabi niyang hindi pa sapat ang ebidensya upang maghusga, ngunit ang presensya sa loob ng bahay ay hindi niya maikakaila. Paglabas nila ng bahay ay lalong uminit ang usapan sa baryo. May mga nais agad palayasin ang mag-asawa habang may ilan namang naniniwalang kailangan ng mas malinaw na patunay. Ang kapitan ng baryo ay namagitan at nagsabing walang dapat parusahan hanggat walang tiyak na ebidensya. Ngunit malinaw na ang tiwala sa mag-asawa ay tuluyan ng nabasag. Nang gabing iyon ay nagtipon ang mga kababaihan sa kapilya upang magdasal. Ang kanilang mga tinig ay puno ng pag-asa at takot. Samantala sa bahay ni Ramon at Elvira ay tahimik ang paligid. Sa likod ng nakasarang bintana ay nag-uusap ang mag-asawa sa mababang tinig. Ang kanilang mga anino sa dingding ay tila humahaba at umiikli na parang may sariling galaw. Sa kalaliman ng gabi ay may isang pangyayari na magpapabago sa takbo ng lahat. Si Mang Tado na nagbabantay malapit sa kagubatan ay nakakita ng dalawang anyo na mabilis na gumalaw patungo sa balete. Hindi na ito anino lamang. Sa liwanag ng buwan ay nasilayan niya ang bahagyang pagbabago ng anyo na hindi kayang itago ng kahit anong pagpapanggap. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan ngunit pinilit niyang sundan ang mga ito. Ang kanyang puso ay kumakabog hindi sa takot kundi sa katiyakan na ang kanyang hinala ay may laman. Sa ilalim ng balete ay may mahinang galaw at tila may bulong na hindi maintindihan. Ngunit bago pa siya makalapit ng husto ay biglang tumahimik ang paligid at ang dalawang anyo ay naglaho na parang usok sa hangin. Naiwan si Mang Tado na may mas malinaw na paniniwala ngunit mas mabigat na pangamba. Alam niyang ang baryo ng Lago ay nakaharap sa isang katotohanang hindi na kayang ikubli. At sa pagitan ng paglalantad at pagdanak ng dugo ay may manipis na guhit na malapit ng mapatid. Sa pagsikat ng araw ay dala niya ang isang desisyong hindi na maaaring ipagpaliban. Ang laban sa dilim ay hindi na maiiwasan at ang mag-asawang matagal nang nananahimik sa gitna ng baryo ay hindi na mananatiling simpleng hinala lamang. Sa pagsikat ng araw ay nagtipon muli ang mga tao sa harap ng kapilya. Ang mukha ni Mang Tado ay hindi na tulad ng dati. May bigat at katiyakan ang kanyang mga mata na tila may nakita siyang hindi na maikakaila. Tahimik na nakinig ang baryo habang siya ay nagsalita. Sinabi niyang ang presensyang gumagala sa lago ay hindi bunga ng imahinasyon o takot lamang. Ito ay may anyo at may layunin. At ang layuning iyon ay malinaw na nakatuon sa mga hindi pa isinisilang. Hindi niya agad pinangalanan ang mag-asawa ngunit ang kanyang mga pahiwatig ay sapat upang ituro ang direksyon ng hinala. Ayon sa kanya, ang dalawang nilalang ay matagal nang nakikisama sa mga tao at natutong mamuhay na parang karaniwan. Ngunit sa gabi ay nagbabago ang kanilang pagkatao at hinahanap ang lakas na maaari lamang makuha sa buhay na nasa sinapupunan. Ang mga tao ay napuno ng galit at takot. May ilan na nagmungkahing paalisin agad sina Ramon at Elvira bago pa muling may mangyari. Ang iba naman ay natatakot na baka sa pagharap nila ay lalo lamang magalit ang mga ito at maghiganti. Ang kapitan ay nagpasya na tawagin ang mag-asawa upang harapin ang buong baryo at pakinggan ang kanilang panig. Nang dumating sina Ramon at Elvira sa harap ng kapilya ay dama ang bigat ng mga titig sa kanila. Walang nagsalita agad. Ang hangin ay tila hindi gumagalaw. Sa wakas ay nagsalita ang kapitan at inilahad ang mga paratang at hinala. Tinanong niya kung may nais silang sabihin upang linisin ang kanilang pangalan. Si Ramon ang unang nagsalita. Maayos ang kanyang tindig at hindi nanginginig ang kanyang tinig. Sinabi niyang matagal na silang naninirahan sa lago at wala silang ginawang masama sa sinuman.
Ang mga pangyayari raw ay trahedya, ngunit hindi ito patunay ng kanilang pagkakasala. Hiniling niyang huwag hayaang manaig ang takot sa katwiran. Sumunod si Elvira. Ang kanyang mga mata ay umikot sa bawat mukha ng kababaihang naroon. Sinabi niyang nauunawaan niya ang sakit ng mga nawalan, ngunit hindi raw makatarungan na ipasa sa kanila ang sisi ng kapalaran. May sandaling tila lumamlam ang kanyang tingin at may bahagyang lungkot na sumilay. Ngunit sa ilalim nito ay may matigas na determinasyon. Habang nagaganap ang pagtitipon, ay biglang dumating ang asawa ni Maribel na may dalang balita. Ang isa pang buntis sa kabilang dulo ng baryo ay biglang nanghina at nawalan ng tibok ang sanggol habang ang araw ay mataas pa. Hindi ito gabi at walang aninong nakita. Ang balitang iyon ay nagdulot ng pagkalito. Kung ang mga nilalang ay kumikilos lamang sa dilim, bakit may nangyari sa liwanag? Napatingin ang lahat kay Mang Tado. Saglit siyang natahimik bago nagsalita. Sinabi niyang, kapag ang nilalang ay nakakaramdam ng panganib ay maaari itong kumilos anumang oras upang ipakita ang kapangyarihan at takutin ang mga nagbabalak laban dito. Ang kanyang mga mata ay tahasang napunta sa mag-asawa. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay at ang galit ay tila handa ng sumiklab. Ngunit itinaas ng kapitan ang kanyang kamay at ipinag-utos na manatiling mahinahon ang lahat. Nagpasya siyang bigyan ng huling pagkakataon ng mag-asawa na patunayan ang kanilang pagiging inosente. Iminungkahi ni Mang Tado na sumailalim sila sa isang ritual ng pagbabasbas sa harap ng lahat upang makita kung sila ay maaapektuhan. Isang malaking krus ang inilagay sa gitna ng kapilya at nagsimula ang pagdarasal. Ang usok ng mga halamang sinunog ay pumalibot sa loob. Inanyayahan sina Ramon at Elvira na tumayo sa harap. Si Ramon ay nanatiling tuwid ang tindig. Si Elvira ay bahagyang napayuko ngunit hindi umatras. Habang nagpapatuloy ang dasal, ay napansin ng ilan na ang apoy ng kandila sa harap ng mag-asawa ay bahagyang nanginginig kahit walang hangin. Ang usok ay tila umiikot sa kanilang paligid at hindi tuwirang dumidikit sa kanilang balat. May ilan na nagsimulang umatras sa takot. Sa kalagitnaan ng ritual ay biglang nagsalita si Elvira sa mababang tinig na hindi kasabay ng dasal. Hindi malinaw ang kanyang mga salita ngunit tila may ibang himig ang kanyang tinig. Agad na lumakas ang hangin sa loob ng kapilya at ang ilang kandila ay namatay. Napahinto ang pagdarasal at ang mga tao ay nagkagulo. Sa gitna ng kaguluhan ay nanatiling nakatayo ang mag-asawa. Ang kanilang mga mata ay tila mas maliwanag kaysa dati at ang kanilang mga anino sa sahig ay hindi tugma sa liwanag ng kandila. Sa sandaling iyon ay tila nabunyag ang isang katotohanang matagal nang itinatago. Ngunit bago pa man tuluyang sumiklab ang galit ng baryo, ay biglang bumagsak si Mang Tado sa sahig na tila nawalan ng lakas. Ang mga tao ay napalapit sa kanya at sa pagkalito ay pansamantalang nakalimutan ang mag-asawa. Nang muling tumingin ang ilan sa harap ay wala na sina Ramon at Elvira sa kanilang kinatatayuan. Sa labas ng kapilya ay nagsimulang magdilim ang langit kahit hindi pa dapit hapon. Ang hangin ay umihip ng malakas at ang mga puno ay kumaluskos na parang may paparating na unos. Sa baryo ng Lago ay malinaw na ang mga pangyayari ay hindi na kayang kontrolin ng simpleng pag-usap o pagdadasal. Ang pag-alis ng mag-asawa sa gitna ng ritual ay nagpatibay sa paniniwala ng marami. Ngunit kasabay nito ay dumating ang mas matinding pangamba. Kung sila nga ang sanhi ng lahat ay ano ang kanilang susunod na hakbang matapos silang ilantad? At kung hindi pa tapos ang kanilang layunin, ay ilang buhay pa ang mawawala bago tuluyang matapos ang bangunggot na bumabalot sa lago. Ang pagkawala ni Ramon at Elvira mula sa gitna ng ritual ay nagdulot ng sindak na hindi pa kailanman naranasan ng baryo ng Lago. Sa unang pagkakataon ay hindi na lamang hinala ang umiikot sa isip ng mga tao. Ang kanilang pag-alis ng walang bakas ay tila tahasang pagamin na may tinatago silang hindi maipaliwanag. Si Mang Tado ay dinala sa gilid ng kapilya at unti-unting nagkamalay. Mahina ang kanyang katawan ngunit malinaw ang kanyang isipan. Sinabi niyang ang lakas na kanyang naramdaman sa loob ng kapilya ay hindi karaniwan. Ayon sa kanya, ang dalawang nilalang ay nagpakita ng bahagyang anyo at ginamit ang kanilang kapangyarihan upang makaiwas sa ritual. Hindi raw sila tuluyang naitaboy sapagkat hindi pa handa ang baryo sa ganitong laban. Nagpasya ang kapitan na ipagbawal muna ang paglabas ng mga buntis sa kanilang mga tahanan. Ang mga kalalakihan ay inutusan na magbantay hindi lamang sa gabi kundi maging sa araw.
Ang kagubatan sa may balete ay itinuring na mapanganib at walang sino man ang pinahintulutang mag-isa roon. Ngunit sa kabila ng mga hakbang na ito ay dama ng lahat na ang kalaban ay hindi basta matatakot sa mga simpleng utos. Sa bahay ni Ramon at Elvira ay walang tao nang puntahan ito ng ilang kalalakihan. Bukas ang pinto at tila walang nagmamadaling umalis. Ngunit may kakaibang lamig sa loob na hindi nawawala kahit tirik ang araw. Sa likod na silid kung saan unang nakaramdam ng presensya si Mang Tado ay may natagpuan silang isang lumang kahon na nakatago sa ilalim ng sahig. Dahan-dahan itong binuksan at sa loob ay may mga tuyong dahon at mga bagay na hindi agad maunawaan ng kanilang mga mata. May ilang piraso ng tela na tila galing sa damit ng sanggol at maliliit na pulang mantsa na matagal nang natuyo. Ang ilan ay napaurong sa takot habang ang iba ay napuno ng galit. Ang kanilang hinala ay tila nagkaroon ng anyo. Ang mga natagpuan ay dinala kay Mang Tado. Tahimik niyang pinagmasdan ang mga ito at nagsabing ang mga ganitong bagay ay ginagamit sa mga ritual upang palakasin ang nilalang na kumukuha ng buhay. Hindi na siya nag-alinlangan sa kanyang paniniwala. Ang mag-asawa ay hindi lamang basta pinaghihinalaan. Sila ay matagal nang naghahanda. Ngunit habang ang baryo ay abala sa paghahanap at pag-uusap ay may isang buntis na hindi napansin ang pagdilim ng paligid. Si Rosa na 5 buwan pa lamang ay naiwan sa bahay habang ang kanyang asawa ay nagbabantay sa kapilya. Sa gitna ng katahimikan ay nakaramdam siya ng matinding pagod at tila may aninong dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Sa kabila ng liwanag ng araw ay biglang naging malamig ang loob ng kanyang bahay. Ang mga bintana ay kusang nagsara at ang hangin ay tila nawala. Sa kanyang paghinga ay may kasamang kaba na hindi niya maipaliwanag. Tinawag niya ang kanyang asawa ngunit walang sumagot. Sa sandaling iyon ay may aninong dumikit sa kisame at unti-unting bumaba sa likod niya. Nang siya ay matagpuan kinagabihan, ay wala na ang tibok ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Walang nakakita kung sino ang pumasok o lumabas. Ang mga bantay ay nanumpang walang dumaan sa kalsada. Ang pangyayaring iyon ay nagpayanig sa buong baryo sapagkat naganap ito sa liwanag at sa gitna ng kanilang pagbabantay. Ang galit ng mga tao ay tuluyan ng sumiklab. Hindi na nila hinintay ang kapitan o ang anumang paliwanag. May ilan na nagmungkahi na sunugin ang bahay ng mag-asawa bilang babala. Ang iba naman ay nais silang hanapin sa kagubatan at tapusin ang banta. Ngunit pinigilan sila ni Mang Tado. Sinabi niyang ang padalos-dalos na galaw ay maaaring magpalakas lamang sa kalaban. Ayon sa kanya, ang dalawang nilalang ay hindi na simpleng nagtatago. Sila ay naghahamon. Ang kanilang kakayahang kumilos sa araw ay tanda na lumalakas sila sa bawat buhay na nawawala. Kung hindi sila mapipigilan ay maaaring hindi lamang ang mga hindi pa isinisilang ang maging biktima. Sa gabi ring iyon ay may nakakita sa gilid ng kagubatan ng 2 anyong tila magkatabi na nakatayo sa ilalim ng balete. Hindi malinaw ang kanilang mukha ngunit ang kanilang tindig ay tila hindi pang tao. Sa sandaling iyon ay nagkatagpo ang kanilang paningin at ang nakakita ay nakaramdam ng matinding panlalamig na tila may babalang ipinadala diretso sa kanyang puso. Sa baryo ng Lago ay wala ng duda ang karamihan. Ang mag-asawang matagal nang namuhay sa kanilang gitna ay isa ng hayagang banta. Ngunit habang tumitindi ang kanilang galit ay lalo ring lumalalim ang anino na bumabalot sa baryo. At sa gitna ng paghahanda para sa susunod na hakbang ay hindi nila alam na ang mag-asawa ay may sarili ring balak na maaaring magbago sa kapalaran ng lahat. Sa paglipas ng mga araw matapos ang huling trahedya ay tila nagbago ang ihip ng hangin sa baryo ng Lago. Ang takot ay hindi na lamang basta reaction, kundi naging bahagi na ng kanilang paghinga. Ang mga bata ay hindi na pinapayagang maglaro sa labas pagsapit ng hapon at ang mga kalalakihan ay bihira nang umalis ng mag-isa. Ang bawat tunog sa gabi ay may kahulugang mas mabigat kaysa dati. Si Mang Tado ay nagpulong kasama ang kapitan at ilang matatandang lalaki upang pag-usapan ang susunod na hakbang. Ayon sa kanya, ang lakas ng mag-asawa ay hindi nagmumula sa kanilang sarili lamang. May pinanggagalingan ito na maaaring nakaugnay sa mismong lupa ng Lago o sa matandang balete sa gilid ng kagubatan. Iminungkahi niyang magsagawa ng mas malalim na ritual sa mismong lugar kung saan madalas makita ang mga anino. Hindi lahat ay sumang-ayon. May ilan na natatakot na baka ang pagpunta roon ay magdulot ng mas malaking kapahamakan. Ngunit nanaig ang paniwala na wala nang maaaring mas masahol pa
sa patuloy na pagkawala ng mga inosente. Sa huli ay nagpasya silang maghanda at pumunta sa Balete sa susunod na gabi ng walang buwan. Habang abala ang baryo sa paghahanda, ay may mga bulong na kumakalat na tila may mas malalim pang dahilan kung bakit ang mag-asawa ay nakatuon sa mga hindi pa isinisilang. May isang matandang babae ang nagbahagi ng matagal na niyang hinala na si Elvira ay minsang nagdalang tao ngunit hindi ito umabot sa pagsilang. Ayon sa kanya, ang lungkot na hindi natanggap ay maaaring naging daan upang magbago ang kanilang pagkatao. Walang nakatitiyak sa katotohanan ng kwento, ngunit ang ideya ay nagbigay ng kakaibang anyo sa kanilang galit. Kung ang mag-asawa ay kumikilos hindi lamang dahil sa gutom, kundi dahil sa isang sugat na hindi gumaling, maaaring mas mapanganib ang kanilang hangarin. Ang galit na may halong dalamhati ay mas mahirap sukatin. Sa mismong gabi ng kanilang plano ay nagtipon ang mga kalalakihan kasama si Mang Tado. May dala silang mga ilaw at mga halamang ayon sa matanda ay makatutulong laban sa masasamang nilalang. Ang mga kababaihan ay naiwan sa kapilya upang magdasal. Ang katahimikan ng baryo ay tila naghihintay sa kung ano ang magaganap. Pagdating nila sa Balete ay sinalubong sila ng malamig na hangin kahit hindi naman malamig ang panahon. Ang puno ay tila mas malaki at mas madilim kaysa sa alaala ng karamihan. Ang mga ugat nito ay nakalabas sa lupa na parang mga ahas na nakahiga sa dilim. Nagsimulang magdasal si Mang Tado habang inilalagay ang mga halamang dala sa paanan ng puno. Sa gitna ng ritual ay biglang umihip ang hangin ng malakas. Ang mga ilaw ay nagsimulang manginig at ang mga dahon sa itaas ay kumaluskos na tila may gumagalaw sa gitna nito. Isa sa mga lalaki ang nakakita ng dalawang anyo sa itaas ng Balete na tila nakamasid sa kanila. Hindi ito malinaw ngunit sapat upang magdulot ng sindak. Mula sa likod ng puno ay dahan-dahang lumitaw ang dalawang figura. Sina Ramon at Elvira ay nakatayo sa liwanag ng kanilang mga dalang ilaw. Ngunit may kakaiba sa kanilang tindig. Ang kanilang mga mata ay mas maliwanag at ang kanilang anino ay tila hindi sumusunod sa galaw ng kanilang katawan. Nagsalita si Ramon sa tinig na mas malalim kaysa dati. Sinabi niyang hindi nila ginusto ang maging ganito, ngunit ang gutom na kanilang dala ay hindi maikakaila. Ayon sa kanya, ang lakas na kanilang kinukuha ay tanging paraan upang manatiling buo ang kanilang pagkatao. Kung hindi nila ito gagawin ay tuluyan silang mawawala sa anyong tao. Si Elvira naman ay nagsalita na may halong pighati. Inamin niyang minsan siyang nagdalang tao, ngunit nawala ito sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sa kanyang pagluluksa ay may nilalang na lumapit at nag-alok ng kapangyarihan kapalit ng pagyakap sa dilim. Ang alok ay tinanggap nila upang hindi tuluyang malugmok sa kawalan. Ngunit ang kapangyarihang iyon ay may kapalit na walang katapusan. Ang mga nakikinig ay napuno ng halo-halong emosyon. May galit at may awa, ngunit higit sa lahat ay takot. Si Mang Tado ay nagsabing may paraan upang wakasan ang sumpa, ngunit mangangailangan ito ng sakripisyo. Ang mag-asawa ay kailangang talikuran ang kapangyarihan at tanggapin ang pagkawala ng kanilang lakas, kahit mga hulugan ito ng kanilang katapusan. Sa sandaling iyon ay nagkaroon ng katahimikan na tila bumigat sa hangin. Ang Balete ay tila nakamasid at naghihintay ng pasya. Ang mga mata ng mag-asawa ay nagtagpo at sa pagitan nila ay may tahimik na pag-uusap na hindi marinig ng iba. Ang baryo ng Lago ay nasa bingit ng isang desisyong magtatakda kung magpapatuloy pa ang dilim o magsisimula ang paghilom. Sa ilalim ng Balete ay nanatiling nakatayo ang dalawang panig na tila hinati ng isang hindi nakikitang guhit. Sa isang banda ang baryo na sugatan at galit. Sa kabila ang mag-asawang matagal nang nabubuhay sa pagitan ng tao at dilim. Ang hangin ay hindi gumagalaw at ang katahimikan ay tila naghihintay ng kapasyahan. Si Mang Tado ay lumapit ng ilang hakbang at itinaas ang kanyang hawak na agimat. Sinabi niyang ang sumpang bumabalot sa mag-asawa ay hindi likas sa kanilang pagkatao, ngunit ito ay pinili at tinanggap. Ayon sa kanya, ang kapangyarihang kanilang niyakap ay may pinagmulan sa isang mas matandang puwersa na nakatali sa Balete. Habang patuloy silang kumukuha ng buhay mula sa mga hindi pa isinisilang, ay lalo ring tumitibay ang ugnayan nila sa puno at sa nilalang na nananahan dito. Nang marinig iyon ay bahagyang nagbago ang anyo ng paligid. Ang mga ugat ng Balete ay tila mas lalong umangat sa lupa at ang mga dahon ay nagdilim na parang tinakpan ng ulap ang kalangitan. Ang mga kalalakihan ay napahigpit ang kapit sa kanilang mga dala, ngunit wala ni isa ang umatras. Muling nagsalita si Ramon.
Aminado siyang bawat pagkuha nila ng lakas ay lalo silang nabibihag ng puwersang unang lumapit sa kanila. Hindi na nila matukoy kung saan nagtatapos ang kanilang sariling kagustuhan at kung saan nagsisimula ang impluensya ng nilalang na nag-alok sa kanila ng kapangyarihan. Sa bawat buhay na nawawala ay may sandaling pakiramdam ng kapunuan, ngunit agad itong napapalitan ng mas malalim na pagkauhaw. Si Elvira ay napaluha sa unang pagkakataon. Inilahad niya na sa bawat ina na nawawalan ay ramdam niya ang sakit na dati niyang dinanas. Ngunit sa halip na tumigil ay lalo siyang nilalamon ng puwersang nakakabit sa kanila. Ang kanyang pighati ay naging tulay ng dilim at sa paglipas ng panahon ay hindi na niya makilala ang sarili. Ang mga salita ng mag-asawa ay nagdulot ng katahimikan sa hanay ng baryo. Hindi nito nabura ang galit ngunit nagbigay ito ng anyong mas malinaw sa kalaban na kanilang kinakaharap. Hindi lamang sila laban sa dalawang tao kundi laban sa isang sumpang nakaugat sa mismong lupa. Sinabi ni Mang Tado na may isang paraan upang putulin ang ugnayan. Kailangan nilang isagawa ang ritual ng pagtalikod sa ilalim ng balete at sirain ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Ngunit mangangahulugan ito na haharapin nila ang nilalang na unang nag-alok sa kanila ng lakas. At kung mabigo sila ay maaaring tuluyan nang masakop ang baryo ng mas matinding dilim. Sa sandaling iyon ay umalingaungaw ang isang malalim na pagyanig mula sa loob ng puno. Ang mga ugat ay tila gumalaw at ang lupa ay bahagyang umuga. Mula sa lilim ng balete ay may nabubuong hugis na hindi ganap na tao at hindi rin ganap na anino. Ito ay tila presensyang matagal nang naghihintay at ngayon ay nagpapakita dahil sa hamon. Ang mga kalalakihan ay napaurong ngunit nanatili si Mang Tado sa kanyang kinatatayuan. Itinaas niya ang kanyang tinig at nagsimulang magdasal ng mas malakas. Ang mga halamang inilagay sa paanan ng puno ay nagsimulang umusok at ang hangin ay naghalo sa usok na iyon. Sina Ramon at Elvira ay nagkatinginan. Sa kanilang mga mata ay may takot ngunit may pasyang unti-unting nabubuo. Alam nilang ang patuloy na pagyakap sa dilim ay mangangahulugan ng higit pang pagkawala ng inosente. Ngunit ang pagtalikod ay maaaring magdulot ng kanilang sariling wakas. Sa harap ng baryo at ng presensyang nagmumula sa balete ay sabay silang lumuhod. Inamin nila ang kanilang pagtanggap sa kapangyarihan at hayagang tinalikuran ito. Ang kanilang mga tinig ay nanginginig ngunit malinaw. Sa sandaling iyon ay tila umaling-aungaw ang isang malalim na ungol mula sa loob ng puno at ang anyong nabubuo sa lilim ay naging mas malinaw at mas mabigat sa pakiramdam. Ang ritual ay nagsimula, ang baryo ay nakamasid sa pagitan ng takot at pag-asa. Ang gabi ay tila humahaba at ang balete ay naging sentro ng isang labang hindi lamang para sa buhay ng mga hindi pa isinisilang kundi para sa kaluluwa ng lago mismo. Ang pagtalikod ni Ramon at Elvira sa kapangyarihang kanilang tinanggap ay nagdulot ng biglaang pagbabago sa paligid. Ang hangin ay umihip ng marahas at ang usok mula sa mga halamang inilatag ni Mang Tado ay umakyat na tila hinahabol ang anyong umuusbong mula sa balete. Ang presensyang nakadikit sa puno ay naging mas malinaw. Hindi ito ganap na may hugis ngunit sapat upang maramdaman ang bigat at galit nito. Ang lupa sa paanan ng balete ay bahagyang nagbitak at ang mga ugat ay kumilos na parang buhay. Ang mga kalalakihan ay napaatras ngunit hindi sila tuluyang tumakbo. Ang kanilang takot ay napalitan ng paninindigan na hindi na sila uurong pa. Ang bawat isa ay may iniingatang alaala ng mga sanggol na hindi na nasilayan ng mundo. Sa gitna ng pagyanig ay nagsimulang manghina sina Ramon at Elvira. Ang kanilang mga mata na dati ay may kakaibang liwanag ay unti-unting naging normal. Ngunit kapalit nito ay ang pagkaputla ng kanilang mga muka at ang paglalim ng kanilang paghinga. Ang pagtalikod sa kapangyarihan ay tila paghihiwalay sa isang bahagi ng kanilang pagkatao. Mula sa loob ng balete ay lumabas ang mas malinaw na anyo ng nilalang. Hindi ito may tiyak na hugis ngunit ang presensya nito ay mabigat at tila puno ng pagkamuhi. Ito ang puwersang nag-alok ng lakas kapalit ng buhay. Sa sandaling iyon ay tila nais nitong bawiin ang ipinahiram at parusahan ang naglakas loob na tumanggi. Si Mang Tado ay nagpatuloy sa pagdarasal at inutusan ang mga kalalakihan na magsindi pa ng mga halamang dala nila. Ang usok ay pumalibot sa balete at sa anyong nakabitin sa pagitan ng anino at liwanag.
Ang mga kababaihan sa baryo na nasa kapilya ay sabay-sabay ring nagdasal at ang kanilang tinig ay tila umabot hanggang sa kagubatan. Habang lumalakas ang dasal ay napansin ng ilan na ang mga bitak sa lupa ay unti-unting nagsasara. Ang mga ugat na gumagalaw ay tila nahihirapan at bumabalik sa kanilang dating anyo. Ang presensya sa ilalim ng balete ay naglabas ng isang malalim na pagyanig na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Ngunit hindi ito nagtagal. Unti-unti itong lumiit na parang usok na tinatangay ng hangin. Sina Ramon at Elvira ay bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig at tila nawala ng lakas. Ang kanilang mga anino ay naging karaniwan at hindi na naiiba sa liwanag ng ilaw. Sa huling pagyanig ng balete ay tuluyan nang naglaho ang mabigat na presensya at ang gabi ay bumalik sa tahimik na anyo. Walang nagsalita agad. Ang mga tao ay nakamasid sa mag-asawa na ngayon ay tila simpleng tao na lamang na pagod at sugatan ng sariling desisyon. Si Mang Tado ay lumapit at sinuri sila. Sinabi niyang naputol na ang ugnayan, ngunit ang kapalit ay ang kanilang lakas at maaaring maging ang kanilang buhay kung hindi sila aalagaan. Sa baryo ng Lago ay naramdaman ng ilan ang kakaibang gaan sa hangin. Ang lamig na dati ay biglang dumadapo sa bawat tahanan ay tila nawala. Ang mga aso ay tumahimik at ang mga dahon ng puno ay hindi na kumaluskos sa kakaibang paraan. May pag-asang sumibol sa gitna ng pagod at takot. Ngunit ang sugat ng mga nawalan ay hindi agad maghihilom. Ang mga ina na nagdalamhati ay nanatiling tahimik sa kanilang pag-iyak. Ang galit ay hindi agad napalitan ng kapatawaran. Ang baryo ay kailangang harapin hindi lamang ang pagtatapos ng sumpa, kundi ang paghilom ng kanilang mga puso. Sa pagbalik nila sa baryo, dala ang mag-asawang halos hindi makalakad ay malinaw na ang isang yugto ng dilim ay natapos. Ngunit ang huling hakbang upang tuluyang magbalik ang kapayapaan ay nakasalalay sa kung paano haharapin ng Lago ang katotohanan ng kanilang pinagdaanan at ang kapalaran ng dalawang taong minsang naging daluyan ng kasamaan. Ang pagbabalik sa baryo ng Lago matapos ang gabing iyon ay hindi sinalubong ng sigawan o pagdiriwang. Tahimik ang lahat na tila hindi paganap na maunawaan ang naganap. Ang balete sa gilid ng kagubatan ay nanatiling nakatayo, ngunit ang bigat na dati ay nakadikit sa hangin ay tila nawala. Ang mga bituin ay muling luminaw at ang gabi ay bumalik sa likas nitong katahimikan. Sina Ramon at Elvira ay dinala sa kapilya upang doon pansamantalang alagaan. Wala na ang kakaibang liwanag sa kanilang mga mata. Ang kanilang paghinga ay mabagal at ang kanilang mga mukha ay payapa ngunit pagod. Ayon kay Mang Tado, ang pagputol sa ugnayan sa nilalang ng balete ay nagbawas sa kanila ng lakas na matagal nilang inangkin. Ang kapangyarihang minsang nagbigay sa kanila ng kakaibang tibay ay tuluyan ng naglaho. Sa mga sumunod na araw ay walang naitalang bagong pagkawala. Ang mga buntis ay nagsimulang makaramdam ng mas maayos na kalagayan at ang mga hilot ay nagsabing ang tibok ng mga sanggol ay malinaw at matatag. Unti-unting bumalik ang pag-asa sa bawat tahanan, ngunit ang alaala ng mga nagdaan ay nanatiling sariwa. Ang baryo ay nagtipon upang pag-usapan ang kapalaran ng mag-asawa. May ilan pa ring may galit at nagsasabing hindi sapat ang kanilang pagtalikod upang mabura ang sakit na dinanas ng marami. Ngunit may iba na naniniwalang sapat na ang kanilang naging sakripisyo at ang paghihirap na kanilang pinagdaanan ay patunay ng tunay na pagsisisi. Si Andres na minsang nanguna sa galit ay nagsalita sa harap ng lahat. Sinabi niyang walang makapapalit sa kanyang nawala, ngunit nakita niya sa ilalim ng balete ang takot at pagsuko sa mga mata ng mag-asawa. Ayon sa kanya, ang pagpili nilang talikuran ang kapangyarihan kahit maaaring ikamatay nila ay isang hakbang na hindi basta nagagawa ng masamang loob. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng mas mahinahong pag-iisip sa marami. Sa huli ay nagpasya ang baryo na huwag silang palayasin, ngunit hindi rin kalimutan ang mga nangyari. Sina Ramon at Elvira ay mananatili sa Lago ngunit sa ilalim ng pagbabantay at may tungkuling tumulong sa komunidad bilang pagbabayad sa kanilang pagkakasala. Tinanggap ng mag-asawa ang pasyang iyon nang walang pagtutol. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbago ang anyo ng kanilang pamumuhay. Si Ramon ay mas naging masipag sa pagtulong sa mga magsasaka at si Elvira ay tumulong sa mga buntis na kababaihan bilang tagapag-alaga at tagapagluto ng masustansyang pagkain. Sa bawat pagtulong nila ay tila may bahagi ng kanilang pagkatao na unti-unting naghihilom.
Ang balete sa kagubatan ay hindi na nilapitan ng sinuman sa loob ng mahabang panahon. Ngunit tuwing daraan ang hangin sa mga dahon nito ay may paalala sa baryo ng lago na ang dilim ay maaaring umusbong kapag ang sugat at dalamhati ay hinayaan sa sariling anino. Natutunan ng mga tao na ang takot ay hindi dapat maging dahilan ng pagkawatak-watak kundi ng pagkakaisa. Dumating ang panahon na ang unang sanggol matapos ang sumpa ay isinilang ng ligtas at malusog. Ang pag-iyak nito ay naging hudyat ng bagong simula para sa baryo. Ang mga mata ng mga magulang ay puno ng luha ngunit ngayon ay luha ng tuwa. Sa pagdiriwang na iyon ay naroon sina Ramon at Elvira na tahimik na nakatanaw. Sa kanilang mga mukha ay may lungkot na hindi mawawala ngunit may pag-asa ring sumibol. Ang baryo ng lago ay hindi na kailanman naging tulad ng dati. May mga alaala na mananatili at mga pangalang hindi na mabibigkas ng walang kirot. Ngunit sa paglipas ng panahon ay natutunan nilang ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa kapangyarihang iniaalok ng dilim, kundi sa kakayahang tanggapin ang pagkakamali at magsimula muli. Sa pagtatapos ng lahat ay nanatiling nakatayo ang balete bilang tahimik na saksi sa isang yugto ng kanilang kasaysayan. At sa bawat pagsikat ng araw sa lago ay may paalala na ang liwanag ay laging may kakayahang manaig kapag pinili ng puso ng tao ang tamang landas.